Sorry. Ikaw na lang magsilbi niya. Fräulein, walang hiya ka! Kung ano man ang meron tayo nun, tapos na yan. Huwag mo na kaming guguluhin. Olivia, patawarin mo sana ako sa mga nasabi ko sa'yo. Bakit ko nga pa ginawa yan? Ngayon hindi naman kita naaalala. Minahal mo daw ako. Hindi ko rin naman maalala yan. Nakita ko sa mga mata mong mga nasaktan kita. Sana mapatawad mo ako, Olivia. Ano ba si Mami dito? Anong ginagawa mo dito? Pasyente ka ba dito? Hindi ba obvious? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dinala ko dito kanina si Olivia. Ano? Kasama mo si Olivia? Bakit? Huwag mo sabihin sa akin na... Malamang kasama ko si Fräulein. At hindi lang yun, nakita ko rin dito kanina si Justin. Justin? Sigurado ka si Justin? Oo, sigurado ako. Hindi ako pwede magkamali. Kaya kaysa tumanga tayo dito, kailangan na natin kumilos. Dahil sa oras na mag-cross ang landas nila Olivia, Justin at Fräulein, hindi ko alam kung saan tayong dalawa pupulutin. Daddy? Daddy, sana nga po ikaw na yan para matulungan mo na kami ni na Mami. Nasaan na ba yung kwarto ni Olivia? Para siguradong maiiwas ko si Fräulein doon. Sabi ko na nga ba eh. Si Fräulein yung nakita ko sa chapel. Aray! Aray ko! Ano ba yan? Sandali. Ako muna. Ilalayo ko si Fräulein. Fräulein! Vicky, bakit nandito ka? Ikaw, bakit ka nandito? Kanina pa kaya ako naghihintay sa'yo. Halika na nga. Bumangon ka. Dapat hindi ka bumangon. Eh, gutom na kaya ako. Kanina pa ako naghihintay. Halika na. Pasensya na po. Okay lang ba kayo, sir? Paano ako si Daddy yung lalaking yun? Kailangan ko siya mahanap dito. Umalis lang ako nung wala ka na. Vicky, ang sabi ng doktor, kailangan mong pahinga. Bakit ba bigla kang bumangon ka agad? Kasi nga ang tagal-tagal mo. Sino ba tinitignan mo doon sa kwarto kanina? Wala naman. Hindi ko naman kilala yung pasyente. Di mo naman pala kilala pero ang tagal mong na-stuck doon. Magselos ba sa pasyente? Vicky, huwag mong ibayin ang usapan. Nanghihina ka pa. Bigla ka na lang bumangon ka agad. Paano kung bigla ka na lang duguhin yan? Talagang duduguin ako kung magstay pa tayo dito sa ospital. Kaya pwede ba tara na? Di ba sabi mo dito ko muna magstay for the night? Eh, yun nga ang utos ng doktor eh. Kailangan mong pahinga. Kailangan mong magstay muna dito ng isang gabi bago kita iuwi. Fräulein, ako ang nakakaalam ko ano nararamdaman ko. Kaya sa akin ka makinig. Mas lalo ako masistress kung dito tayo magstay sa ospital. Kaya pwede ba, kung gusto mong maligtas kami ng baby mo, iuuwi mo kami ngayon na. Hindi naman pwede mangyari ang gusto mo, Efren. Kailangan manatili sa ospital si Olivia para mamonitor. Luis, hindi ko na pwedeng patagalin pa dito si Olivia. Pero pwede naman siya dun sa farm ko eh. Kung dun, mas maganda. Mas maganda dun siya makulong eh. Walang ibang makakakita sa kanya dun. Walang ibang pwedeng umagaw kay Olivia sa akin dun. Iuwi na naman Tito Efren si Mami para ikulong na naman. Hindi na ako papayag. Dapat kumilos na ako. Ang importante makalabas ka agad tayo dito. Kailangan natin puntahan ng mga pulis para isuplong sila para mapigilan na si Efren. Ligtas kita, Mami. Sandali lang po. Excuse me.
Hello, Libay. Ano? Nakatakas si Justin? Tama nga yung sinabi sa akin ni Vicky. Na nakita nga niya dito si Justin. Pero huwag kang mag-alala. Hawa ko pa rin naman si Olivia eh. Hindi siya makakatakas. Kahit na paulit-ulit siyang lumayo, dito pa rin ang bag sa kanya. Sige. Ano, Luis? Gawa na natin ang paraan. Efren, sinasabi ko sa'yo, alagaan mo to si Olivia. Ako nang bahala to. Uy, mga bata! Alam nyo, nabalitaan ni Sir Efren yung pagtakas sa ginawa ng Kuya Justin nyo. Kayo talagang mga bata kayo. 1, 2, 3, 4. Kung wala kayong kadala-dala. Uy, pasensya na ha. Pasensya na kasi di ko alam kung anong pagpapahirap ang gagawin sa inyo ni Sir Efren ngayon. Kaya humanda-handa kayo, ha? Siguradong galit yung lagot kayo! Lagot! Ay, sandali! May hindi pa tayo sinasabi sa kanila? Ay, sige, sabi mo. Meron pala kayong karagdagang 2 bantay. May 2 asong darating. Ayan na! Umalis na nga kayo dyan! Umalis kayo dyan! Lola, nandito ako sa likod nyo! Damay-damay na kayo dyan! Bye-bye! Ate Faye, mapapagalitan na naman ba tayo? Mapapanish ba tayo pagbalik ni Tito Efren? Anong gagawin sa atin ni Tito Efren at saka ni Mommy? Ate Faye? Ate, di ba si Mommy sick? Kawawa naman siya pag pinanish siya ni Tito Efren. Ate Faye, I'm scared. Don't worry, walang mapapunish sa inyo. Shine, Cha, and Mickey, we should trust in Kuya. You know, diba, Kuya's smart, Kuya's strong, and most of all, mahal niya tayo. Diba, usually he's like Superman? And I'm sure na ngayon, naghahanap na siya ng way para makaalis tayong lahat dito. Let's just continue to pray na may nahinga ng tulong si Kuya. Tagal mo. Alam mo naman mahalaga sa akin ang bawat minuto eh. Hindi ko pwedeng isapalaran si Olivia, lalo pat nandito si Froilan, saka si Justin. Hoy, para lang alam mo, muntik na akong makunan at dapat nagpapahinga ako ngayon. Pero dahil nalaman kong nandyan yung Olivia na yan at pati na rin yung Justin na yun, bumangon ako, nabulabog ang katahimikan ko. Eh parehas lang naman tayo naiipit eh. Pinapaalala ko sa'yo Bakit sila magkasama? Bakit parang tagal na sila magkakilala? Ako, ginagawa ko parte ko. Tinatago ko ng maingat si Froilan. Ikaw, sana gawin mo rin yung kailangan mong gawin. Huwag mong hayaang pakalat-kalat si Olivia at matay yung mga anak niya kung san-san. Magkakontsaba sila Tito Efren at Ate Vicky. Napakasama nila para pagkaisunukuhin sila Mami at Daddy. Kailangan ko na talaga humingi sa Klolo. Si Justin yun ah! Anong tinutunga-tunga mo dyan? Hanapin mo siya! Habulin mo siya! Relax ka lang. Isa lang naman ang pupuntahan ni Justin. Yung mga kapatid niya. Kaya hindi ko na dapat pang pinoproblema yan. Paano kung humanap siya ng tutulong sa kanya? Buti sana kung ikaw lang yung madadamay dito eh. Hindi, pati ako malilintikan. Kaya pwede ba, huwag mong hahayaan na lusot ako ng batang yun. Hindi mo ba ako lubusang kilala, Vicky? Papaalala ko lang sa'yo. Hindi pa pinapanganak yung taong kakalaban sa akin. Kung magtatangka ka man,
Papaalala ko rin sa'yo na pumapatol ako. Kahit matanda, bata, lalaki man, o babae. Kaya wag mo akong didiktahan kung anong dapat kong gawin kay Justin. Ha? Kung ako sa'yo, Vicky, umalis na kayo ni Froilan dito sa ospital na to. Huwag niyo nang hintayin na ako pa mismo mag-dispatcha sa inyo. Sir, hanggang ngayon po, bihag pa rin po niya yung mami ko tsaka yung mga kapatid ko. Sinasaktan po niya kami. Tsaka pinagbabantaan po niya kami, napapatayin daw po niya kami pag nagsumbong po kami. Saan lugar ka mo nagtatago itong taong nirereklamo mo? Sa farm po na maraming kabayo. Isa lang yung alam kong farm na nag-aalaga ng kabayo sa bayang ito eh. Ano nga ulit yung pangalan ng taong nirereklamo mo? Efren po. Efren po yung pangalan niya. Efren Rodrigo. Sir, nakikiusap po ako. Tulungan niyo na po kami. Wala na po kami ibang malalapitan. Kayo na lang po yung alam namin na makakapagligtas sa amin, sa mami ko tsaka sa mga kapatid ko. Fernandez, Gallardo, kayo ang isasama ko sa operasyong ito. Asamahan natin ang batang ito doon sa farm kung saan itinatago daw ang kanyang ina at mga kapatid. Tara na. Sir, salamat po. Malaking utang na loob po to. Tara. Ano ba, guys? Okay lang ako. Kaya ko sarili ko. Hindi biro yung nangyari sa'yo, Vicky. Munti ka nang makunan. Alam mo ba yun? Ano gusto mo gawin ko, Froilan? Alam nga naman hindi na ako gumalaw kahit kailan. Imposible naman na bawat galaw ko na lang yung nakaalalay ka sa akin. Bakit hindi? Asawa mo ko. At saka anak ko rin yung dinadala mo dyan. Di ba? Kaya siyempre, natural lang sa akin na alagaan kayo. At siguruhin na maayos ang kalagayan ninyo. Tama, Bes. Pakiusap naman, makinig ka na lang sa akin. Dito ka na lang sa bahay. Huwag kang lalabas para maalagaan ko kayo ng baby natin. Okay? Kukunin ko muna yung gamot mo, ha? Diyan ka lang, higa ka lang dyan, ha? Sir, Sir, hindi pa po bumabalik si Justin hanggang ngayon. Nakabahan na po kami ni Berto. Pahamak talaga yung bata na yan, sir. Napakapasaway. Baka magsumbong pa sa labas yun. Efren, questionable na nga yung pilit nating inuwi ito dito sa bahay si Olivia. Mabuti na lang at nagawan ko ng paraan. At yung si Justin na yan, pag yan naisipang magsuplong sa mga kinaukulan, yun ang hindi natin makukontrol. Pare-pareho tayong sasabit dyan. Oo nga. Simulat sa pool pa lang, yung Justin na yan talaga ang pasaway sa kanilang magkakapatid. Pero alam mo, Doc, may point ka eh. Kung sakaling magsumbong nga yan, mabubulilyaso lahat ng mga pinaghirapan ko. Manang-mana kasi yan dito sa nanay niya, si Olivia eh. Ano ang pinaplano mong gawin? Talaga bang hinahabol ako ng malas? Isipin mo, paalis na kami ni Froilan para lumayo sana. Tapos dahil sa kakaisip ko at dahil sobrang na akong stressed, ayun, dinugo ako. Dahil sa rigor na yun. Pero hindi pa pala yun yung sukdulan. Akalain mo, doon pa mismo sa ospital, magkukrus yung landas namin nila Olivia. Buisit talaga. Ang weird nga, Bes eh. Para kayong pinaglalaroan ng malupit na tadhana. Buti na lang kasundo mo yung si Efren. Anong kasundo? Eh, mamamatay tao yata yung hayop na yun. Biruin mo,
binantaan pa kami Sinabihan na didispatch na daw niya kami kung hindi daw kami umalis ni Froilan. Kaya ito, napilitan akong umuwi ka agad dito sa bahay kahit ayaw ko naman. Siguro mas maganda kung ilipat ko na muna sila na mapagtataguan sila mag-ina. Baka kailangan ibiyahe ko sila ng ibang probinsya. Mukhang wala ka talagang planong isuko itong si Olivia, no? Siguraduhin mo lang na hindi ka makukulong dyan sa pinagkagagawa mo. Paano? Anyway, kailangan ko munang umalis. Tawagan mo na lang ako uli pag kailangan mo na uli ako dito. Okay, salamat, Doc. Libay, Berto. Sir. Maghanda kayo ng mga pwede namin gamitin, Babiyahe kami ngayon ng probinsya. Okay po. Sir. Teka lang. Hello? Sige, salamat. Sir, yung sa ring ihahanda po ba namin yung gamit din ng mga bata sa pag-alis nyo ni Ma'am Olivia? Hindi na. Ay, hindi na po. Hindi na kailangan. Babago tayo ng plano. Baka naman kasi magdamdam tong si Olivia kung sakaling hindi sila magkakasama ni Justin, di ba? Kaya mas mabuti siguro, hintayin na lang natin yung pagbalik ng bata. At sa pagbabalik ng bata, siguraduhin kung akong sasalubong sa kanya ng may magandang sorpresa. Sir. Tagal naman ni Kuya. Ate, what happened na kaya kay Kuya Justin? Nakasama kaya siya kay Mami sa hospital? Yes, Cha. Alam ko na nakahanap si Kuya ng paraan para makasama si Mami sa hospital. Sana okay naman si Mami, Ate. Ano kayang sakit niya? At saka bakit siya nagko-collapse? Ay, nako. Palagay ko si Boss Efren ang may kagagawa nito. Kaya nga ho, dapat makabalik na dito si Kuya para humalaman natin yung kalagayan ni Mami. Sana rin nakahingi na rin ng tulong si Kuya para makalabas na tayo dito. Ano nga uli yung pinagdadasal ninyo? Makalabas kayo dito? Yun lang pala Pagbibigyan ko yung kahilingan ninyo. Pwede na kayong lumabas. Hindi ho kami maniniwala sa inyo. Wala ho kaming tiwala sa inyo dahil alam ho namin may masama kayong balak sa amin. Ibay! Po! Halika. Lumapit ka dito. Di ba paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung anong gusto ko, yun ang susundin ninyo. Kahit na anong mangyari, di ba? Ngayon, pinalalabas ko na kayo. Gawin ninyo yung gusto ko. Ibay, labas na. Dahan-dahan lang, ha? Dahan lang! Lamig ka! Lamig ka! Lamig ka! Lamig ka! Tigas na. Siguro naman yung problema mo. Paano mo nga kaya matatakasan yung isang yun, no? Feeling ko mahihirapan kang pagtaguan siya, Paano kung makipagkita ako sa kanya? Ha? Bakit mo gagawin yun? Hindi ba delikado? Mas delikado kung pabalik-balik siya dito sa bahay. Mabuti na sigurado na
ako mismo yung kakausap sa kanya at sasabihin ko sa kanya na hindi na siya pwedeng bumalik dito. Tama, ganun ang gagawin ko. Desperada ka na talaga. Talaga. Walang imposible sa taong may tinatago. Kahit butas pa ng karayom, lulusutan niya para lang hindi mabuki yung pinakatatago niyang lihim. Dito po tayo, dito po tayo. Fish and siya, Mickey, Mami. Dito na, may tutulong sa atin. Sigurado ka ba sa mga paratang mo? Opo, totoo po yung mga sinasabi ko. Matagal na po kami kinulong dito ni Tito Efren. Eh wala naman nakakulong dito kundi kabayo eh. Alam mo, gusto ka naming tulungan. Pero kinakailangan may panghawakan kami konkretong ebidensya laban sa taong inirereklamo mo. Bihira naman. Promise po talaga, dito po kami kinukulong ni Tito Efren. Baka nilipat lang po ni Tito Efren yung mga yun eh. Ayan, andyan lang po yan. Oh, wala naman. Justin! May problema ba? Sir, yan po yung tao. Yan po yung taong sinasabi ko sa'yo. Napakasama po niyan. Matagal na po kaming sinasaktan yan, tsaka pinagbabantaan. Dapat makulong po yan sa mga pinagagawa niya sa amin.